Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong pahayag ni dating commissioner ng BIR. Ito pong si Attorney Kim Hinares mga kababayan. Dito po sa paliwanag niya na talagang hindi po pwede yung ginagawa po ng House Injustice Committee sa pangunguna po ni Representative Luistro, mga kababayan. Dahil nga po, marami silang lalabaging batas. Pero, sinabi naman po ni Hinares, kung may approval ng Pangulo, ayon sa kanya. Ang tanong, inaprubahan na po ba ng Pangulo? At pangalawa, sila po ba ang may kapangyarihang lumitis? Sila po ba ang Senado? Hindi po ba? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Attorney Kim Henares ng dating commissioner ng BIR mga kababayan. Panoorin po natin pakinggan. Mga idol, 7. Attorney Nares, may nakikita ka po bang dahilan para ika nga'y hindi na buksan itong mahiwaga bang may tuturing o kontrobersyal na BIR boxes sa impeachment proceeding ng Kamara, Attorney Nares? Sa National Internal Revenue Code, no, may section 270 ho tayo na pinagbabawal ho na magbigay ng informasyon tungkol sa income tax return ng mga informasyon tungkol sa any taxpayer. No? Maliban lang kung may merong papasok kayo sa exception, no? Sa Section 71. Sa Section 71, an exception ho is kung pinayagan kayo ng Presidente ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay hinihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga top taxpayer, no? O kaya dahil sa Section 66, no, na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala hong exception na pwede kayong magbigay ng information, no? Dahil yung hindi naman ho ito in aid of legislation, no? Kasi impeachment ho ito at hindi rin ho naka-executive session, no? The only way na pwede hong i-release is kung humingi ho tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. Alright. O kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabi, tama po ba, May Attorney magkakaroon Nares? ng paglabag. Problema? Kung pinuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin problema eh. Kasi sabi niya, hindi ho kayo pwede magbigay. Eh, hindi ba ho, dinala nyo, tapos iniwan nyo, hindi ba ho, parang binigay nyo na. So, di ba parang, ibig sabihin hindi consistent, no? Kung ang Yan, tama po yan. Kasi parang binigay na eh. Kasi dinala na. Dinala na po sa mga buhaya. Di ba? Yung income tax return ng abogado na si Atty. Manscarpio at ng Vice President. Eh, bawal na bawal po yun sa batas. Hindi po ba? Doon pa lang magkakaproblema na po ang mga buhaya. Kaya nga po yung sinampa po na mga reklamo ni Atty. Manscarpio, gugulong po yun sa korte. At ito po mga buhaya mga kabayan, malabo po itong makalusot, lalong-lalo po pagka batas na po ang pinag-uusapan. Hindi po batas ng maleta ang dapat pong umiral sa ating bansa. Kasi dyan po sa House of Representatives na tinatawag pong House Injustice, dyan po sa committee na tinatawag po, ang umiiral na batas po yata dyan, yung sinasabi po ng ating mga kababayan,
batas po ng maleta. Maleta law, mga kababayan. Ito pa po. Ito naman po yung sagot ng BIR eh. Pero yung sagot po ng BIR, mga kababayan, ay magkakaproblema na po ito. Kasi dinala nila eh. Dinala na nila, iniwan pa nila. Hindi po nila kinuha. Kaya po ayon po kay dating commissioner na si Kim Henares, may problema na sila. Hindi po ba? Pakinggan po natin, panoorin po ito, mga kababayan. The Honorable D.S. Konghon. Thank you, Madam Chair. Commissioner, lahat po ng opisina ng ating gobyerno nag-declare na ng kani-kanilang mga dokumento. Naglabas ng kani-kanilang dokumento. So sana gawin din ng BIR yung nararapat. Kasi napaka-importante po ng mga dokumentong ito mula sa BIR. Malalaman lang ng komite kung totoo ang mga deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang salin kapag sinuri ang mga dokumentong isinumite nito at ng kanyang asawa sa BIR. So napaka-importante ito. Sana tumulad na po tayo sa AMLAC at i-disclose kung ano yung mga dokumento. Madam Chair. BIR Commissioner, would you like to respond to D.S. Konghon? Yes, Madam Chair. Nauunawaan po namin ang kahalagahan ng mga dokumentong isinumiti namin at sinubpina ng House Committee on Justice. Nauunawaan rin po namin ang kahalagahan ng proceedings na ito. Nagkataon lamang po na maliwanag na nakasaad sa batas ang mga limitasyon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang particular na taxpayer at kami po ay obligado na sundin ang batas. Madam Chair. The Honorable D.S. Konghon. Nakita niyo po mga tambay? Tama po yung sabi ng commissioner po ng BIR ngayon eh. Sila po'y sumusunod sa batas. Kaya lang po mga kababayan, ang magkakaproblema po ito pong commissioner po ng BIR ngayon. Magkakaproblema po siya kasi dinala niya eh. Hinatid niya at iniwan niya pa sa Kongreso. Hindi po ba? Yan po ang malaking problema. Kaya nga po ito isang congressman ng Zambales. Ano po sabi niya? Tumulad na po kayo. Gayahin niyo na po ang COA. Naglabas na po ang COA. Kung yung COA nga, magkakaproblema rin yun eh. Hindi po ba yung COA? May problema rin po yun, mga kababayan. Kaya dito po mga kababayan, nakikita nyo po, pagka po ang pinaniwalaan po natin, ito pong committee ng House Injustice, mga kababayan, talagang makikita mo na po ang layunin po ng mga maleta boys. Kasi yung ginagawa po nila sa Vice President at sa asawa ng Vice President, hindi po nila magugustuhan gawin sa kanila yun eh. Hindi po sa kanila po pwede yun. Hindi po ba? Dahil una-una, babatikusin ka ng bawal sa batas. Pero ang ginagawa nila sa Vice President at sa pamilya Duterte, wala na po silang pakialam sa batas. Kaya nga yung sinasabi po, pagka maririnigan mo yung grupo ng Makabayan Black na magsalita, akala mong kay gagaling. Ito pong usapin na ito, dinala na po ito ni Attorney Mans Carpio. Lahat po ng legal at aspekto na dapat po'y gawin dahil sila'y sumusunod sa batas at may batas po para dyan, lalo-lalo sa Money Laundering Act at ang Bank Secrecy Law. Hindi po ba? At dito rin po sa pagiging may batas din po para dito sa BIR. Hindi mo pwede basta-basta ipamigay, basta-basta ang iyong mga record. Hindi po ba? Kung hindi naman po ipinahintulot ng batas at ng presidente na tinatawag na bangag. Dahil hindi pa natin naririnigan ang presidente na tinatawag na bangag na kanyang ate. At yan, kung yan po ay magkatotoo man na payagan ng presidente na tinatawag na bangag na kanyang ate, ay hindi po dyan mangyayari yun. Dyan po sa House Injustice, dyan po sa House Committee Injustice na yan. Yan po ay mangyayari sa Senado, hindi po sa kanila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya wag na wag po natin paniwalaan ito pong mga maleta boys di umano at mga buhaya na nagpapahirap sa ating bansa, mga kababayan. Dahil pong puro pang sariling interest lang naman po
ang mga layunin ng mga taong ito. Dahil pag naging presidente si Inday Sara, ito pong mga tao na ito ay malilintikan. Dahil kailangan nila ibalik ang mga ninakaw nila. Di umano. At baka makulong pa ang mga hayop na yan. At kung ayaw naman nilang makulong, magsisitakbuhan po yan. Katulad po ni Saldico. Yan po'y mag-a-apply po ng mga asylum yan. Yung mga tao na yan. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang senaryo po. Sino po ang paniniwala natin? Yung mismo na dating commissioner ng BIR at yung mismo nagsalita na BIR commissioner ngayon diyan sa Kongreso, o itong mga may pangsariling interes na mga maleta boys at tinatawag din pong mga buhaya. Mga kababayan, sino ang paniniwalaan ng taong bayan? Maraming salamat po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, GM Ari sa United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick na Canada, Mila Yi, Gay at Chena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, at ako si Phil Am. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga tambay at tiis-tiis lang po tayo at dasal-dasal. Paalam. Bye-bye.